So, hi mga loves, maperang araw sa inyong lahat. So, ako nga po pala si Gloria Escoto o mas kilalang Mamu. Ngayong gabi loves, tayo ay magbibigay ng prediction. Pero bago ako mag-umpisa, baka po pwedeng pa-follow sa aking mga legit Facebook account. So, meron po akong tatlong Facebook account na Gloria Escoto na naka-blue badge. And then, akin din po yung Gloria de la Cruz Escoto na hindi naka-blue badge. And then, sa mga pages natin, mga loves, ang active po sa amin ay ang Salamangkera, Mamu's Magical Closet, Gloria Escoto Buenas Suertes, Mamu Gloria Escoto. Ayun mga loves, so ngayong araw na to magbibigay tayo ng prediction. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ito ay isang Babala loves na ibabase natin sa tarot cards. Hindi ito pananakot kung hindi pagbibigay lang loves ng gabay sa inyo. So, ayun, sana walang bashing. So, start na tayo. Unahin natin ang mga bulkan na posibleng magising sa taon ng 2025. So, mauna na ako sa Babuyan Claro ng Cagayan. Ito may loves vulkan na to. Ang masasabi ko ayon sa baraha may loves, possible din siyang uminat. Pero ang sumabog medyo hindi pa siya mangyayari sa 2025. Pero ang magparamdam, possible loves na magparamdam siya sa isang taon. And then next natin may loves ko ang Banahaw sa Laguna. So, itong Banahaw may loves o ang Mount Banahaw, alam naman natin na isa ito sa bundok na masasabi natin pinupuntahan o dinadayo ng mga manggagamot. Pero sa tarot cards loves, kung ang tanong nyo, posible na din ba siyang mag-erupt? Posible siya may love, pero ito ay pwedeng bumilang pa ng taon. So, hindi pa siya ganon. Siguro may love ko, panaka-naka lang. Pero yung gigising talaga is hindi. And then next natin, may loves ko, ang Biliran, Kanya sa may Leyte. So ito loves, hindi ko sure kung anong klase itong bulkan. Pero safe to. Hindi pa ito posibleng magising. And then next natin loves, ang Mount Budaho ng Zamboanga, Sulu. So ito may loves, itong bulkan na to, siguro matagal na panahon na itong tulog. Possible to loves mga katapusan ng 2025, medyo magparamdam din siya. Pag sinabi ko loves magparamdam, possible loves to yung mga pag-usok o kaya manakanakang paglindol. Pero hindi pa siya yung literal talaga na sasabog. And then next natin loves ang Mount Bulusan sa may Bicol. So ang Mount Bulusan may loves is positive to next year ang pagsabog niya. So, kung tatanungin nyo kung anong mga month to, posible to, may love ko, na kalahatian ng taon. Mga June, possible to mangyari. And then, next natin loves ang Mount Caballion ng Southern Leyte, I think. So, ito may love, possible din ang pagsabog nito loves, pero hindi sa isang taon. Maaaring bumilang pa to loves ng 5 taon simula ngayon. Kaya lang, pag ito ay sumabog, I think gabi. Kasi sa kanya lumabas ang death card. So, ibig sabihin, maraming mamamatay kung merong mga tao na nakatira malapit dito. And then, next natin, may loves ko, ang Mount Cagao, sorry sa pagbigkas, sa gawin ng Cagayan, I think De Oro. So, ito loves, bundok na to, or itong vulkan na to, positive ang pagsabog sa isang taon. Kaya lang ito pwede itong mangyari parang latter part. Pero syempre, alam ko na parang i-rebook nyo. So, ayun, ipanalangin na lang natin na sana huwag mangyari. And then, next natin, my loves ko, ang Camiguin de Babuyanes. So, hindi ako familiar sa mga bulkan na to, pero itong Camiguin de Babuyanes na to, negative to sa eruption. So, yung mga nakatira dito, mga loves ko, masasabi natin na safe sila. And then, next natin, mga loves ko, ang Mount Didicas sa gawin ng North Cagayan. So, itong bulkan na to, may loves, kung ito ay gising,
negative din, loves ko, ang pagsabog nito sa isang taon. Babanggitin na natin lahat ng bulkan para hindi na kayo matakot or wala nang magtatanong-tanong pa sa akin. Para at least may idea kayo. Next natin ang Mount Hibok-Hibok sa gawin ng Central Mindanao. So, ito may loves, Hibok-Hibok na to. Positive to ng pagsabog next year. So, sana yung mga nakatira dito ay maging aware na kayo sa mga ibibigay na sintomas ito ni Mount Hibok-Hibok. And then next natin mga loves ko, si Mount Iraya ng Batan sa island of Batanes. I think ito ay nasa upper part. So sa gawin nito, itong bulkan na to, I think isa to sa masasabi natin na matagal nang natulog. Pero possible mga loves ko ang pagsabog ni Mount Iraya. And then, next natin may loves ko, ang Mount Iriga sa may Camarines. So, Mount Iriga sa Camarines may loves ko, possible may love ang pagsabog nila. So, ayun loves ko, mapapansin nyo, maraming posibleng magising na bulkan sa isang taon dahil ito may loves ko sa init na mararanasan natin. And then, next natin may love ang Mount Isarog. Sa may Camarines Sur din to, may love ko. Ito, ayun, medyo negative naman may loves ang bulkan na to. O sabihin natin may love na hindi ito sa sabong. So, next natin may loves ko, ang Mount Canlaon. So, itong Mount Canlaon na to loves, ito yung isa sa na-predict ko noong nakaraan na sa sabog. And I think sumabog to ng December. So, ayun, tingnan natin may loves ko kung possible ang pagsabog niya sa isang taon. Posible rin siya may love sumabog. Maaari ito may love ko mga bandang Abril. So, sa mga taga Mount Canlaon, nakita ko naman na medyo malayo naman yung mga nakatira dito. So, ingat pa rin kayo. And then, next natin, love, is ang Mount Leonard, KSF. Sorry, hindi ako sure sa pagbigkas. Pero ito ay matatagpuan sa Negros, Davao de Oro. So, I think ito matagal na itong tulog. Maaaring bumuga lang to o gumalaw, pero negative ako sa pagsabog niya. And then next natin may loves ang Mount Matungtung. So may Cotabato. Ito may love ayon sa cards. So hindi ito mag-iirap, pero possible may love ko ang paggalaw lang nito. So ayan may love ko. And then next natin may loves ko ang Mount Mayon sa gawin ng Albay. So, alam naman natin yan, si Mount Mayon active yan. Kaya magpapasabog yan sa mga unang 3 buwan ng 2025. And then, next natin may loves ko, si Mount Musuan ng Bukidnon. So, ito loves bulkan na to, I think matagal din tong natutulog. Pero possible loves ang pagpaparamdam niya kung sakali. Pero hindi siya, kumbaga loves ay sasabog agad-agad ng ganon. And then, next natin may loves ang Mount Parker sa may Mindanao. So, I think ito loves bulkan na to ay possible magising kung sakali. So, kung may mga nakatira man dyan sa malapit dito, mag-ingat kayo. Alam ko ito ay daang libong taon nang natutulog, pero tulad ng Taal, possible to may loves magising. And then next natin loves ang Mount Pinatubo. So sa Mount Pinatubo loves, ito ay isa sa paulit-ulit na sinasabi kong bulkan na po pwedeng maging aktibo. Pero next year may loves ko, mga pag-ugalang ang possible na ihatid niya sa atin. And then next natin may loves ko ang Smith Volcano sa Babuyan Island. So ito loves, possible loves ang paggalaw din nito next year. So Taal Volcano, nasabi ko na to, ito ay nag-spit na yata nitong December, pero ang huling pagsabog nito ay mangyayari may love ko sa isang taon. Nasabi ko na to, like pwedeng mangyari sa January and February. And then last but not the least, may loves ko, ang Mount Apo, ang isa sa sinasabi ko na posibleng sumabog sa isang taon. So, nagbibigay na to ng warning, pero tingnan din natin may loves ko kung siya ay gigising
at biglang sasabog. Pero ito loves ay i-rebook natin dahil ang Mount Apo loves ay isang bulkan na matagal nang natutulog. Pero ayun nga, tulad ng nasabi ko, expect the unexpected sa isang taon dahil tayo may loves ay makakaranas ng isang matinding init na talaga naman may loves ko na possible o posibleng pumatay ng maraming tao. Natapos na tayo sa bulkan. If ever na may hindi ako nabanggit, i-comment nyo na lang and then try natin basahan. So, next natin mga loves ko, ang mga fault line o trench dito sa atin sa Pilipinas. Nasabi ko na may loves ko ang Manila Trench, ay po pwede may loves gumalaw na. Pero hindi pa ito may love ko ang sinasabi kong the big one. Possible may loves na ang tulad na sinasabi ko nung mga una, ang possible loves ko na the big one ay mangyari love sa may gawi love ng Kasiguran, Aurora. So, hindi ko sure may love ko kung paano ang sinasabi nyo na the big one. Pero, possible may love sa atin sa Pilipinas, mangyari ang 9.5 magnitude na lindol. Pero ito may love ko ay manggagaling sa gawi loves ng Kasiguran, Aurora. So, ang trench niya loves ay gagalaw. Hindi ko sure pero maaaring mangyari ang kauna-unahang tsunami next year sa gawin na yon dahil sa malakas na lindol na to. And then may loves ko, kung itatanong nyo naman ang paggalaw ng fault line sa gawi loves ng Luzon or Central Luzon, tingnan natin mga loves ko sa cards. So possible loves ang mga lindol na po pwedeng mangyari may love ko sa gawi love ng Luzon or sa paggalaw loves ng trench na to or ng fault line na to dito sa amin sa Central Luzon. Pero hindi ko masisigurado kung gaano siya kalakas. Kaya lang dito kasi posibleng mangyari ang July 1990 na lindol. So possible may loves ko na mangyari dito kung sakaling gagalaw ang fault line may love ko dito sa gawin ng, I think itong fault line na tayo nasa gawin ng Rizal, Nueva Ecija, kung hindi ako nagkakamali. And then may love ko, pagdating naman sa gawin loves ng madalas na nililindol, Mindoro. So ito, marami nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang Mindoro. So gusto ko sabihin sa inyo loves, ayon kay Marikit, ang Mindoro loves ay isang bulkan ang nasa ilalim na dahil sa mga pagsabog niya ay nag-create siya ng parang island. So, sa mga taga Mindoro, isang araw, sasabog ang nasa ilalim na yan at lalamunin talaga or maraming lalamunin ang karagatan or dagat na yan. Ayun, sa mga taga Mindoro, isang araw mangyayari ito sa inyo. Pero hindi ko naman sinabi may loves ko na ito ay mangyayari sa isang taon. Pero possible na mangyari yan sa inyo. And then, ang paglindol love sa inyo, madalas kayong lilindolin next year. Siguro dahil may loves ko sa pagpapahiwatig ni Mount Taal. And then next natin may loves ko ang trench or ang fault line love. Sa gawin naman may love ko ng Visayas. So, masasabi ko may love ko na sa gawin ng Visayas, kung lindol ang pag-uusapan natin, pwede din kayo makaranas ng lindol. So, sabihin ko na, mula Tacloban, Samar, Leyte, Cebu, Bohol. So, nung nakaraan na malakas ang lindol dyan, I think, sa Bohol siya nang galing. Hindi ako sure may loves, pero i-correct nyo ako. Pero ayun, makakaranas kayo ng isang malakas na lindol. Kung tatanungin nyo ako kung anong magnitude to my loves ko, siguro nasa magnitude 6 to or 7. And then, next natin, my loves. Sa gawin naman may love ko ng Mindanao. So, dito sa gawin ng Mindanao na to may loves ko, normal na lang ang nililindol dito dahil malapit sila talaga sa fault line. Kaya sigurado ako makakaranas talaga kayo ng malakasang paglindol sa isang taon. So, mag-uumpisa yan yumanig, pwede sa isang linggo. Pwede may loves ko gawin ng Marso, pwede din gawin ng Hunyo, and hanggang sa matapos loves ang taon ng 2025. Siguro mga 5 times hanggang 7 times kayo pwedeng lindolin sa gawin ng Mindanao na yan. Bigyan ko na kayo ng kumbaga babala para dito.
So, para alam nyo na or may idea na kayo, if ever na gumalaw o makapaghanda kayo kung ano ang dapat nyo gawin. So, ay mga love, sa politika, sa isang taon, ang nakikita ko may love ko sa baraha ay possible ang pagbaba ng isang babae. Dito, maraming masasangkot na tao. Kung makikita niyo love ko sa baraha, maraming makikisimpatya, maraming makikisimpatya, maraming mga tao na pwedeng dumamay dito. Pero ganun pa man, mananaig pa rin may loves ko ang posibleng pagbaba niya talaga. And then masasabi ko may loves na, kung makikita niyo yung mga cards loves, may mga swords. So masasabi ko may love na magiging magulo ang ating 2025 pagdating may love ko sa politika. Pero ganun pa man, syempre dapat ipagdasal natin na huwag sanang mangyari. Ito ay ayon lang naman sa cards. So pagdating may love ko sa politika, o sabihin na natin na medyo pangit ang ating 2025. So, next naman natin mga loves ko, ang ekonomiya ng bansa. Kung sakaling may love na mangyari ito, tignan natin kung anong kalalabasan ng ating ekonomiya. So, dito may love ko sa ekonomiya ng ating bansa. Kung makikita niyo loves is Six of Swords to. So, sa pagkakaintindi ko dito may loves ko, next year, mas marami loves ang posibleng mag-abroad. Dahil dito sa atin loves, masasabi ko, mukhang ang ekonomiya natin ay hindi magiging ganun kaganda. And then, may loves ko, ang sumunod dyan ay death card. So, death card siya. So, meaning may loves ko na mukhang sasadsad to. Actually, ito yung loves ay binase ko sa cards. So, mukhang hindi magiging ganun kaganda ang ating ekonomiya. But then, may mga nasabi ko sa mga nakaraang prediction ko na pagdating sa ekonomiya natin, magiging maayos tayo. Possible naman loves din yun na mangyari, pero ito ay mangyayari, maaari, bago magtapos ang taong 2025. Possible loves ang pagiging maayos ng ating ekonomiya. Yun nga lang, tulad ng sabi ko, dahil nga possible magkaroon ng gulo sa unang mga buwan ng taong 2025, kaya siguro loves, ito yung dinro ng cards na negative tayo pagdating sa ekonomiya sa isang taon. And then, tingnan naman natin may love ko pagdating sa trabaho. So, next year may loves, masasabi ko naman na kahit papano, kahit medyo hindi magiging maganda ang ekonomiya sa unang mga buwan ng taon ng 2025, kahit pa paano may loves ko, meron pa ring pag-asa tayo na maging maganda ang pasok pagdating sa trabaho. Do dito may loves ko mukhang pahirapan, siguro mag-apply, ganun. Pero masasabi ko may loves na kahit pa paano may mga oportunidad pa rin na magbubukas. Ang posibleng top 1 na magiging trabaho next year is puro through computer. So, yung mga IT dyan, kayo ang mamamayagpag sa isang taon. So, pagdating sa trabaho, loves, okay naman din. Siguro, pag nirate natin 1 to 10, mga nasa 6% loves ang medyo maganda. Pagdating naman may love sa pera, yun. Tulad ng sinabi ko sa isang video ko, masasabi ko may loves na maganda ang magiging pasok ng pera din sa atin sa 2025. But then, nasabi ko din may love sa unang 3 buwan ng taon ng 2025, hindi magiging ganon kaganda. O sabihin natin na talagang magiging gipit tayo. Dahil nga siguro may pagdadaanan tayo sa usaping politika. Kaya may love ko, hindi ko sinasabi na mauulit ang pandemic, pero medyo malapit ng konti doon. Nasabi ko naman na to sa aking unang prediction. Pagdating naman may love ko sa negosyo. So, ang pagiging maganda o pagiging maayos mga loves ko ng negosyo ay pwedeng mangyari sa buwan ng, sabihin natin sa buwan ng June hanggang magtapos ang taon ng 2025. But then, sa mga unang buwan medyo negative tayo. Siguro may loves ko ang possible lang na maging maganda ang negosyo sa isang taon ay yung may mga agency.
Kasi maraming tao ang posibleng mag-ibang bansa. And then loves, isunod naman natin dito ang usaping kalikasan. So nabanggit ko na kanina ang mga possible na pagsabog ng bulkan. And then nasabi ko naman na rin ang posibleng pagdating ng mga lindol sa atin. So uulitin ko lang ulit, kung iniisip nyo na ang The Big One ay darating sa isang taon, hindi po ito darating sa isang taon, pero sabi ko nga, posible ang malakas na lindol ay mangyari sa Kasiguran, Aurora. So, pagdating sa kalikasan, tulad na sabi ko na nung nakaraan, posible mga loves ko ang pagtindi times 10 ng init na mararamdaman natin. Pero kung ito ay sasabihin nyo na possible ba yan, mamo, na El Nino, hindi pa siya loves yung tinatawag siguro na El Nino. Kaya lang, dito may love ko. Maraming mamamatay na tao. So, maraming bigla na lang babagsak. So, syempre alam na natin na pag matindi ang sikat ng araw, heat stroke ang posibleng mangyari sa atin. And then, mga loves ko, pagdating o tapos na tayo sa tag-araw, pagdating naman mga loves ko sa tag-ulan, may mga lugar, posible pa rin mga loves ko na bahain. Yung mga lugar na binaha ngayon, ayan loves, possible pa rin tayo. Pero dito loves, mas nakikita ko na sa gawi sila ng Visayas, Mananalasa ngayon. Pero ganun pa man, syempre ang Luzon, hindi pa rin siya loves, kumbaga parang spear. Kahit pa paano mga loves ko, makakaranas pa rin tayo ng paglubog ng lugar. So, kung tatanungin nyo, dala ba ito mamo ng bagyo? Pwede siya loves dala ng bagyo? Pwede din siya loves dala ng simpleng ulan? So, pwede din siya, may love ko na kumbaga ay ang ulan pa rin, ang pag-ulan sa gawin ng Sierra Madre o sabihin na natin love sa mga bundok na nakapaikot sa atin. And then loves, kung magkakaroon ba ng tagyelo sa atin dahil nag-uulyanin na ang panahon, ito may loves ang isa sa hinihintay ko. So, nung mga nakakaraan, sabi ko rin sa inyo na isang araw magkakaroon ng parang aurora dito sa atin. And kung mapapansin nyo si sky natin loves, kahit pa paano nag-iiba-iba yung color niya. So, dito may love sa atin. Hindi ako sure kung maniniwala kayo, pero dito love sa cards ko, isang araw loves, masasabi ko na yellow, literal, umuulan talaga ng yellow dito sa atin, kahit papano. Pero dito loves sa cards, possible loves na magkaroon ng snow din sa atin. Kung sa tag-init, talagang masyadong iinit. Kung sa tag-ulan, talaga naman babaha. And kung sa taglamig, sigurado may loves ko na talaga namang lalamig sa 2025. And then next natin may loves ko, sa kalusugan. Nabanggit ko na to loves, dapat mag-ingat tayo sa 2025 dahil ang weak core natin ay ang ating health. So dito loves sa cards, nasabi ko na to, maraming magkakasakit sa atin, pero virus wala akong nakikita. Simpleng pagbagsak mga loves ko ng tao, ang maraming kikitilang buhay ay heat stroke. Heat stroke, high blood. Pagsakit ng tiyan ng mga kabataan, may loves ko, pwede din itong maging epidemya next year. Pero higit sa lahat may loves, ang masasabi ko sa inyo, ang depression ay magkakaroon ng isang klase na tawag. So meron na tayong tinatawag na severe depression, pero ngayon may loves ko, mas magiging malala ito. Maraming tao ang magpapakamatay, maraming tao ang kikitili ng kanilang buhay for some reason mga loves. Pero nasabi ko na rin ito, na dahil sa nipis ng pagitan between us and sa spiritual na mundo may loves ko, huwag na kayong magtataka kung merong magtutulak sa inyo na or merong magsasabi sa inyo sa gitna ng kalungkutan mo na magpakamatay ka. So huwag na kayong magtaka sa ganon dahil yun ay bulong sa kabilang mundo. Kalusugan pa rin tayo. Uulitin ko, wala akong nakikita na possible na virus or yung COVID. More on literal na
sakit sa ating katawan ang pwedeng mangyari. And then, gusto ko din magbigay ng positive na prediction pagdating sa health doon sa mga tao, mga loves ko na may cancer. Next year, loves, makikita na natin, may mga bansa na mag-offer sa atin ng madaling gamutan nito. So, kung dati, pag may cancer ang tao, medyo hirap gamutin. Pero ngayon, 2025 loves, lalabas loves lahat ng, lalabas loves ang gamot na po pwedeng i-share din sa atin dito sa Pilipinas. So, pagdating naman mga loves ko, sa gera. So, kung tatanungin nyo kung magkakagera sa atin next year, gera or sabihin na natin may loves, may mga magbubuwis din ng buhay. Nasabi ko na rin ito nung nakaraan na may mga tao na possible na magbuwis ng buhay. Siyempre, alam naman natin ang nangyayari sa ating politika, so pwedeng sila pa rin yung pagmulan. Pero kung gera loves ko na parang sa ibang bansa, dito loves sa cards is negative. Maaaring ang gera loves ay mangyari talaga dito sa ating bansa, pero Pilipino sa Pilipino ang maglalaban kung sakali. Pero sana huwag mangyari mga loves ko dahil maraming inosenteng tao na naman ang madadawit. So next natin mga loves ay ang samut-sari na pwedeng mangyari sa atin sa 2025. So dito loves sa cards, aksidente, maraming aksidente loves na possible na mangyari sa isang taon. So, nakamotor, mga nakasingle, nakakita ko loves ng possible loves na aksidente ng isang grupo na mga nakamotor lang sila. So, dapat dito ay mag-ingat or mag-triple ingat sila. And then, may loves ko kung sa mga barko naman o malalaking sasakyan. Dito may loves sa aking cards. May nakikita akong paglubog ng dalawang malaking sasakyan o sabihin na natin na barko na possible may loves ko kahit papano ay pumatay o may mamatay, pero posible naman dito may loves ko na kahit papano ay merong masalba. And then loves kung sa usapang himpapawid naman, ayun love, dito love sa aking baraha, nakikita ko may love ang isang eroplano, masasabi ko na tatlo ito. Dalawang private plane na nakasakay. Ang sakay nito ay mataas na tao na po pwede siyang mag-crash. Possible din may loves na nakikita ko ang isang pampasahero din na eroplano may loves na basta bigla na lang siyang magdi-disappear. Walang may iwan na bakas. So, hindi ko sure kung saan to pupunta. Pero ayun, kung tatanungin nyo, mama ito ba ay eroplano na pang Pilipinas? Masasabi ko may love ko na ito ay eroplanong, sabihin na natin Philippine Airlines loves, ang possible na gumimbal sa atin sa isang taon. And then loves, gusto ko din kayong bigyan may loves ko ng konting pag-asa. So, ang isang sikat na laro nung nakaraan, na talaga naman maraming pinayaman, ay muling mamamayagpag sa taong 2025 may loves ko. So, alam nyo na, so, bibigyan ko na ng pangalan. So, ang Axie Infinity may loves ay pwedeng mamayagpag next year. So, kaya kung kayo may loves ko ay merong account dito, ayan, yan ay pagyamanin nyo dahil yan ay biglang magbibigay daan sa atin sa isang taon. So, ay mga loves, hindi ko sure kung meron pa akong hindi nabanggit. Meron pa ba? I think lahat na nabanggit na natin. So, kung meron man may love ko na hindi ako nabanggit sa inyo, hintayin nyo may loves ko ang part 2 ng ating prediction na to para sa 2025. So, ay mga loves ko, uulitin ko sa inyo, ito ay babala lang, ito ay gabay. Kaya may love ko, dapat hindi nyo i-absorb. So, dapat yung mga negative na nakita ko ay i-rebook nyo o sa idasal natin na sana hindi mangyari. So, ay mga loves ko, hanggang dito na lang. Ako po ang inyong likod, si Mamu, Gloria Escoto, na bumabati sa inyo ng
maligayang Pasko at masaganang 2025.